biyayang natanggap natin sa pamamagitan ng panalangin ng ating patrona. Hilingin natin ang kanyang tulong upang mamuhay sa liwanag, kabutihan at katotohanan. Sa panahon ng Adbyento, ang pagdiriwang na ito ay pikikiisa sa pag-aalaala ng pagdating ni Kristo, ang ilaw ng mundo. At sa pagtatapos ng ginintuang hubileyo ng ating diocese, naway mapanibago ang ating pananampalataya at makita natin ang kagandahan nito bilang yaman ng ating buhay. Kasama ang kaparian ng ating diocese at ang ating iginagalang na Cora Paroko, Reverendo Padre Augusto Jesus Bautista Angeles III, ang banal na misa ay pamumunuan ng lubhang kagalang-galang Herman Ginto Absedi, RCJ. Tumayo ang lahat at bilang pasimula ng ating pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat at gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. at kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia, dalaga at martir, ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya rin aming makita para sa amin kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Umupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ibig magmapuri ninuman, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang, ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hangarin ang puso ko, Yahweh, makapagkaisa loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Mapalad siyang hindi naakit na masama sa palalong buhay di mapariwara. Kayo'y nais niyang kapisan at tinig niya'y laging hanap. Galak niya kayo ay matagpuan gabi at araw. Katulad niya'y lutiang punong nakatanim, katabi ng umaagos na patis. Ang bawat niyang mithi, ang bawat niyang gawain, nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan.
sa sanlilikha ng habang buhay. Hanggang aray ng puso ko, Yahweh, buhay ko, Yahweh, makaisa ang loob ko sa Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nagkatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandab-andab na ang aming ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda para bumili kayo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal.
Ang 5 nakahanda ay kasamang pumasok sa kasalan at ipininit ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit, tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin namin, Panginoon Kristo. Manatiling nakatayo at gumawa ng tanda ng krus habang nagbabasbas ang aklat ng mabuting balita. Umupo ang lahat para sa homilya. Sa ating Vicar General, Father Omar, sa ating Parish Priest, Father Toti, kasama si Father Mayor, sa mga kaparian ng Diocese ng Daet na nandito ngayon at nakikipiesta sa atin, sa ating mga Mayor, Mary Luz, and Vice Mayor, Attorney Marcia, dito po ba si Attorney? Mga kagawad ng bayan, mga pre-pastoral council headed by Paris Mr. Melchor Pulgueras, sa lahat ng mga members ng various ministries, at sa inyo pong lahat na nandito ngayon. Happy Fiesta po. Happy Fiesta sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Mukhang napuyat kayo kagabi. Hindi yung bali napuyat kayo. Napuyat kayo sa isang mahalagang aktibidad, ang pagkilala ng diocese sa inyong walang sawang pagbabahagi ng inyong sarili, minsan kayamanan, minsan oras, no? Ay hindi kayo nagdamot, ibahagi para sa kagaganda ng ating parokya. Alam po, ngayon po ay kapistahan ni Santa Lucia. Isang babae, as tingin ko ay talagang nabuhay bilang isang tunay na Kristiyano at katulad ng mga dalagang matatalino sa ating ebanghelyo, siya po ay talaga naman todo ang pagbabantay at paghahanda para makasaluha ang ating Panginoon. Kaya nga naman, kahit na medyo na-persecute siya, kasi ayaw niyang mag-asawa, gusto niya, ialay niya yung buong buhay niya, pati yung kalinisan niya sa Panginoon. At kahit doon, sabi nga sa kwento, siya daw po ay inalisan ng mata. No? Pero kahit inalisan ng mata, nakakita pa rin siya sapagkat merong liwanag na natanggap siya galing sa Panginoon. Sa ating pong ebanghelyong nabasa ngayon, napakaganda na mag-uugnay sa atin sa ating kapistahan ngayon. Noong pong ang kultura po ng mga Hudyo, no? Ay totoo yung kwento na yung mga lalaking ikakasal, sila daw po ay dumarating doon sa lugar ng kanyang mapapangasawa sa oras na hindi alam ni numan. Kaya yung mga bridesmaid, ano? Nandun sila, gusto nilang makijoin. Sasamahan nila yung babae at maghihintay sila. Pero dahil walang kuryente, katulad dito, paminsan-minsan wala kang kuryente, tama ba?
Ngayon ko lang na-discover no? Kawawa naman kayo, baka naman sa susunod na panahon, matagal na po pala yan, 100 taon na ba? Pero ngayon, magkakakuryente na kayo na walang patid, Okay ba? Lahat kayo, magsikap po tayo. Ipaalam natin doon sa mga kinauukulan. Sabi ko kay Father, baka tulungan niya ang bayan, Father Toti. Darating na susunod na piyesta, hindi na mamamatay ang kuryente. Ngayon po, kahit anong oras, pag dumating yung groom, papasok lang yun nandun, nakabantay. Ay, ayon nga sa kwento natin, mayroong 10 dalaga, bridesmaid palagay yun. At yung 5 daw po doon ay matatalino, yung 5, medyo, ang tawag nga dito ay hangal, foolish, Matatalino sila sapagkat hindi lang yung ilaw ang dala nila, meron pa silang reserva. Sa pagpakataon para sinasabi na sila'y talagang handa para salubungin yung groom, handang-handa sila. Kahit anong oras dumating. Pero yung mga foolish virgins, 5 rin, ay isa lang ang ilaw, Wala silang reserva. Kala nila darating agad ang groom. Pero sa kasabayan pala, hindi dumating agad. Pero nung dumating agad, nang dumating na yung pagkakataon ng yung groom, ay nandun na yung 5 matatalino nakaabang. Samantalang yung 5, wala na. Sabi nga nila teka, pahingi nga ng ibang langis nyo. May 2 aral akong nabasa tungkol dito. Unang aral, meron daw mga bagay na hindi pwedeng makuha sa last minutes. There are certain things in life that you cannot take it sa last minute ng buhay. Last minute. For example, alam ko nung high school ako, wala kaming notebook. Hindi rin kami nag-aaral. Nag-aaral lang kami 1 minute before the exam. At sigurado ko, alam ko, kapag ganun ang ginawa ko, hindi ako nakakapasa sa exam. Walang silbi yung last minute preparation na yon sa aking exam. Meron daw mga last minute, may mga bagay na hindi pwedeng makukuha mo siya sa last moments na. So kailangan mo palang ihanda. Kailangan mo maghanda. Halimbawa, yung attitude ng pagdarasal. Kasi ang pagdarasal ay pakikipagpagdayan sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka naman marunong magdasal, hindi mo ginagawa yan, kahit yung last minute mo, nagkataon na, mamamatay ka lang, gusto magdasal, hindi ka makapagdasal. Kasi nga, hindi ka naman marunong. Hindi ka nasanay magdasal. Pati yung relationship natin, yung mga ugnayan sa isa't isa. Meron ang isang tatay, sabi niya, Bishop, sayang. Nung ang aking anak ay naghihingalo na, naglaan ako ng time sa kanya, pero nagsisi po ako. Sapagkat kung siya'y malakas pa, wala akong time sa kanya. Hindi ko na ibigay yung oras ko sa kanya. Last minute na lang, pero hindi pa talaga. Hindi yun yung tunay na relationship na naipakita ko sa kanya. And then, makikita mo kahit yung karakter Hindi po pwedeng sabihin, pag malapit na akong mamatay, magbabago na ako. Magiging na akong mabait. Pag ako'y malapit na ako'y mag-change na lang. Hindi ho. Kung ano kasi nakasanayan natin, na karakter, yun ang dinadala natin hanggang katapusan. At minsan, yung ating integrity sa buhay. Ibig sabihin, kalimbawa, kaya nga pala nangyayari sa bayan natin, mga kapatid, ang mga kalokohan. Sapagkat inalis natin yung good manners and right conduct. Di ba? Hindi natin natuturuan yung mga bata na magiging honest.
Minsan tuturuan na lang natin sa ngayong malalaki na sila ay hindi pa matututo. Kaya nga ang sabi natin, napakaganda, sa bata pa lang siya, sinasanay, naghahanda na para maging prepared, no? Para maging integral yung karakter. Yan ay mga halimbawa na sa last minutes hindi mangyayari. Halimbawa din yung ating kalusugan. Marami na ngayon nagre-reklamo pag tumanda na. Ay bakit? Eh nung bata ka, hindi ka nag-aayos. No? Di ba? Sobra kang kumain. Sobra kang magbisyo. Di ba nga? Ay pagkamisan, pag sobrang bisyo mo, babalikan ka niya. Bandang huli, sasabihin mo, ay sayang, gusto ko nang maging malusog. Ay, paano ka magiging malusog? Ay, nung una pa lamang hindi ka na malusog, nag-aayos ng buhay. Kaya, there are certain things in life that you cannot have it in the last minute. Ganun din, yung pagdating ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo mababago kung ano nangyayari sa iyo. In the last minute, makakasalamuhan mo na siya, hindi mo alam. Hindi ka ready, hindi ka handa. At pagka dumating yung Panginoon, wala kang sabi, maiiwan ka. Maiiwan ka. And that's the first thing na makikita natin. Katulad ng mga dalaga doon. Last minute, naghanap sila ng langis. Pero hindi na mangyayari. Hindi na sila makakapasok doon sa kagalakan na kasama yung groom. Hindi na nila makikita yung groom. Last minute, wala na silang oil. At pangalawa mga kapatid, meron sa ating prinsipyo, makikita natin sa gospel natin ngayon. May mga bagay na hindi pwedeng hiramin. There are certain things in life that you cannot borrow. Hindi mo pwedeng hiramin yung kabutihan ni nanay mo, ni tatay mo. Ay, huwag niyo po ako nganahan. Dahil yung tatay ko, nanay ko, napakababait nila. Eh, ikaw. Minsan, hindi natin pwedeng hiramin yun. Hindi rin natin pwedeng hiramin ang pananampalataya ng ating mga magulang. Ikaw, ano yung pananampalataya mo? May mga bagay na hindi natin pwedeng hiramin. Ganun din yung karakter natin. Yung mabuting tao, hindi natin pwedeng hiramin sa kanya yung kanyang kabutihan. Ikaw, ano ka? May mga certain things in life that you cannot borrow. Hindi mo rin pwedeng hiramin yung kagandahan ng boses ng mga choir, no? Kailangan mag-practice ka para may mas magandang boses mo. Pero ganon. May mga ganon sitwasyon sa buhay natin ayon sa ating Ebanghelyo ngayon. Mga bagay, mga situations na hindi mo pwedeng hiramin. At pag tinignan natin yung Ebanghelyo ngayon, yung mga dalagang foolish, virgins, gusto nila manghiram ng oil. Gusto nila manghiram ng oil. Ay, hindi nga pwede. Kasi pag pinahiram pa sila, wala na. Hindi na aabot sa pagdating ng guru. So, tanda natin ito mga dalawang kasabihan ito. There are certain things in life that you cannot take sa last minutes ng buhay mo. O sa last minutes. There are certain things that you cannot borrow either. Pero, pag in-apply natin ito sa ating santa, sa Santa Lucia, mga kapatid, dito papasok siya isang babae, si Santa Lucia, handang-handa. Bata pa lang siya. Gusto na niya na ialay ang buong buhay niya para sa Panginoon. Kaya nang dumating yung pagkakataon na pinapadinay yung kanyang pananampalataya, sabi niya, handa akong ibigay ang buong sarili kay Kristo. Ang babae may sariling oil. Hindi lang yung dala niyang oil, pati yung oil na ready ng courage, ng purity, ng fidelity. Tinanggal man ang mga mata ni Santa Lucia, hindi nawala ang liwanag niya. Dahil ang tunay na ilaw ay nanggaling na sa puso
na tapat sa Diyos. Kaya, ang tanong niya sa atin ngayon ni Santa Lucia, mga kapatid, naka-on pa ba ang inyong mga ilaw, ang inyong pananampalataya, ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang inyong pag-ibig, naka-on pa ba yan? Ang inyong kabutihan, naka-on pa ba yan? O kaya naman, baka naman pupungas-pungas na lang. Pagkat ikaw ay napapagod na sa buhay, pupungas-pungas na lang. Ay hindi ho. Dapat mas maganda naka-on. Yan ang tanong sa atin na Santa Lucia. May laman pa ba ang ating mga langis? Gising pa ba ang ating puso sa pagdating ni Kristo sa buhay natin? Nakagising ka pa ba? O natutulog ka lang? Wag nating naising tayo'y maiwan ng Panginoon. O maubusan ng langis. O maabot ang patay ang ating mga lampara. Dahil hindi tayo naghanda. Hindi tayo ready. Palagay ko yan pakiusap din sa atin ni Santa Lucia. Maging ready tayo. Ngayong Adviento, ang tawag ng simbahan sa atin ngayon palagi, maghanda. Maghanda. Sabi ngayong paghanda daw, hindi lamang sa second coming. Paghanda din ay yung mga interim comings of the Lord to our lives. Alam niyo ba, may dalawang major comings of the Lord. Yung una, yung sa Christmas. At the second, the major coming niya, ay yung final coming when He is in His majesty to judge us all. Pero between the first coming and the second coming, meron daw pong interim comings of the Lord. Diyan, palagay ko, magiganda rin tayo sa pagdating ng Diyos sa ating buhay hanggang hinihintay natin yung last coming ni Lord. At yung comings na yan are preparing us to meet the Lord finally, without delay. Nahanda tayo, katulad ng mga matatalinong dalaga na sa ating Ebanghelyo, katulad ni Santa Lucia, handa na makasalamuha ang Diyos. Kaya mga kapatid, darating ang bridegroom na si Jesus, hindi para takutin tayo, kundi para isama tayo sa kanyang kagalakan. Kaya tulad ni Santa Lucia, magdala tayo ng liwanag, maghanda araw-araw, at punuin ang ating puso ng langis ng pag-ibig at katapatan. Kaya yan ang gusto kong ipaiwatig ngayon, mga kapatid, sa inyong kapistahan, sa kapistahan ni Santa Lucia. Pag tumitingin tayo kay Santa Lucia, alalahanin natin, ito yung babaeng matalino, handa sa pagtanggap at pagdating ng Panginoon. Santa Lucia, ipanalangin mo kami. Santa Lucia, Tumayo ang lahat. ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pangailangan ng simbahan at ang lahat ng tao, naway higit tayong maging mapagpasalamat at mapagbigay ng mga biyayang ating tinanggap at ang ating itutugod sa tulong at gabay ni Santa Lucia. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin, sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isulong nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang kapayakan at kababaang loob sa kanilang paglilingkod. Huwag nawa silang matukso sa pagkaganit sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan at lahat na naglilingkod sa sambayanan ang tiwalang pinagkaloob sa kanila nang sa gayon ay makapaglingkod sila na may katapatan at pagmamalasakit. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang isipin ng iba na higit silang nakakataas kung kaya binabaliwala lang ang iba. O kaya naman ay makadama ng lubhang pagkaaba, sanhi para mawalan ng lakas ng loob na magmalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa kami ay maging matiisin sa mga pagsubok at suliranin na aming nakakaharap. At nawa matularan namin si Santa Lucia na inialay ang sarili para sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagtatapos ng gintong jubileo ng Dioceses, naway mas pahalagahan namin ang aming pananampalataya at patuloy namin ipamahagi sa iba. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may karamdaman, pisikal man o mental, maramdaman nila na hindi malayo ang Diyos sa kanilang paghihirap at sila naway pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kadakilang piging ang mga mahal nating sa buhay na yumaon. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ibulong natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Sa tulong at gabay ni Santa Lucia, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng pag-asa at pagkalinga, pakinggan mo ang panalangin ng iyong sambayanan at basbasan mo kami ng iyong pagmamahal. Pahintulutan mo kaming maglingkod ng may pagtitiyaga tulad ni Santa Lucia. Alang-alang sa iyong kaharian, hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng misa, ang liturhiya ng Eucharistia, pag-aalay.
Tumayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong si Santa Lucia ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito, katulad ng iyong pagkalugod na nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya ay kapanalig namin, may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang lampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luluhod po tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanan kinapal, sapagkat sa pamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, mayandog malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nagutos sa pagdiwang ng misteryo nito at ang gabing pagkanulo siya. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatiti niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugulita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahangin ito. Tungayin mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Santa Lucia ang ating patrona, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo Herman, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong kanan ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawayin, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos-turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang mo, para ng salam. Aming kakanin sa at pagkawan sa aming mga sala para magpapatawad namin Huwag mo kaming ipahintulso at iadya
Hinihiling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungian mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Luluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal, si Santa Lucia ay iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat kaming magkamit ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Poong Jesus Nazareno ng Kapalonga. Poong Jesus Nazareno ng Kapalonga, ako'y dumudulog sa iyo, Puno ng pagtitiwala sa iyong dakilang awa at pag-ibig. Ako rin ay lumalapit sa iyo na may pananalig sa iyong mga pangako, na iyong ipagkakaloob anumang hilingin namin sa aming pananalangin. At kung ang mga ito ay naaayon sa iyong dakilang kalooban. O Poong Jesus Nazareno ng Kapalonga, hinihiling ko. maging mga saksi Sinawa nawa kami ng iyong banal na grasya, awa at pag-ibig, at loobin mo na mapaglingkuran ka namin habang kami nabubuhay. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyong pangalan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasarang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sa may ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Panginoong Maria, napupunong ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati, Sama at Sana sa Espiritu Santo, Para nung sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. o Poong Jesus Nazareno ng Kapalonga, Maawa ka sa amin. panalangin kay Santa Lucia. Panginoong Jesus, pinili mo si Santa Lucia na maging huwaran ng katapatan sa katotohanan. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang liwanag ng pananampalataya upang makita namin ang iyong mukha sa iyong sanlilikha, sa aming kapwa at sa pangaraw-araw naming pabubuhay. Amen. Santa Lucia, Ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat, pakinggan naman po natin ang mensahe ng pasasalamat ng ating kura paroko, Reverendo Padre Augusto Jesus Bautista Angeles III. Bago po ako magpasalamat, nais ko pong munang i-acknowledge ang presensya ng mga sumusunod. Unang-una, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ng ating mga parish councils, ang Parish Pastoral Council, ang Parish Finance Council, ang mga Barangay Pastoral Coordinators, at ang iba't ibang mga ministries na nandito ngayon mula MBG, collectors, choir, lectors, Eucharistic ministers, Parish Formation Team, PYM, Knights of the Altar, Eucharistic Ministers, Confradia, Family Life and Ministry, Ministry on Prayer, lahat po kayo, gusto ko muna po kayo i-acknowledge sapagkat sa pamamagitan ng inyong paglilingkod sa ating parokya, nagiging posible ang lahat. Pwede po kayong magsitayo lahat, ang mga nasa ministries natin, magsitayo po yung mga lahat ng mga nasa ministries,
pati mga sakristan, palakpakan po natin silang lahat. Salamat po. Gusto ko rin po i-acknowledge ang presensya ng 32 guro ng ating Kapalongga Parochial School. Pakitayo po ang ating mga guro, mga taga-Kapalongga Parochial School. Ikalawa po, gusto ko po i-acknowledge ang presensya ng ating local government units sa pamumuno ng ating minamahal na Mayora, Mayor Luz, at kasama ang mga kagawad ng ating munisipyo. Noon pong inimbitahan nila ako sa unang sesyon ng Sangguniang Bayan, ay inassure po nila tayo na magpapasa sila ng ordinansa na ipoprotect nila yung May 10, 11, 12, and 13 para ang debosyon kay Poong Nazareno ay maprotektahan at magkakaroon lang sila ng activities pagkatapos na noon. Para ang solemnidad ng ating pagdiriwang ng kapiyastahan. At marami pa po tayong nagagawa sa pagtutulungan ng simbahan at ng LGU. Maraming salamat po. Tumayo po kayo para ma-acknowledge kayo ng mga tao. Salamat po. Thank you. Nais ko pong pasalamatan, unang-una, yun pong kahapon sa ating gabi ng Gawad Parangal ng Golden Jubilee Celebration. Bukod sa yun ay talagang inilaan natin sa 169 na awardees. Nagpapasalamat din po ako sa mga sumusunod kay Mayor Luz Ricasio, kay Luther Loresto, kay Rachel Acunin, kay Sir Jason Quiñones, kay Sir Arlan, sa Kapalongga Institute students, at kay Miss Crisel Permo. Maraming salamat po. Sa inyo po lahat na nandito ngayon sa mga deboto ni Santa Lucia sa Purok 1 ng ating parokya. Actually, ang may kapistahan bishop ngayon din ay Purok 1 ng poblasyon, barangay poblasyon. Sila po talaga ang may patrona kay Santa Lucia. Maraming salamat po sa inyo lahat na nandito ngayon. Palakpakan po natin sila. At panghuli, ang aking pasasalamat sa aking mga kapatid na pare andito ngayon. Lagi po namin nilulook forward, yun pong tinatawag naming Day Zero kagabi. Isa pong napakasayang pagtitipon ng mga pare na magandang baon bago kami sumabak sa trabaho ng simbang gabi. No? Salamat, Fathers, sa napakasayang kagabi. At salamat din sa mga pare na dumating ngayong umaga. Palakpakin po natin ang ating mga pare. At higit sa lahat, sa ama ng ating diocese, no? Si Bishop kagabi, alam kong pagod siya galing sa pagkumpil, no? Pero nag-extra mile si Bishop kagabi sa pagbigay ng mga certificate sa inyo, no? I know it was very tiring, pero si Bishop ay game na game talaga kagabi. No, maraming salamat, Bishop, at ngayon din sa inyong presensya, sa inyong inspirasyon na ibinibigay sa aming mga pari at sa inyong pagiging ama sa aming lahat. Palakpakan natin ang ating mga pari. Tumayo ang lahat. At siyempre, palakpakan natin si Father Toti at si Father Mayo sa Sumainyo, Panginoon, At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas.
Purihin ang pangalan ng Panginoon. ngayon at magpakailanman, Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na siyang may gawa ng langit at lupa. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santa Lucia! Viva! Viva Santa Lucia! Viva! Viva Santa Lucia! Viva! Magkakaroon po ng picture taking ang mga kaparian po natin kasama po ang ating obispo. At susunod na po dyan yung ating PPC and Finance Council po. Right after po. Para dire-diretso po tayo. Maraming salamat po. Ready na po yung ating PPC and Parish Pastoral Council dito po sa unahan. Yung pong PPC and PPC, dito na po sa unahan. Susunod po dyan yung ating mga dignitaries and LGU. Yung pong ating local government unit, ating mga dignitaries. Yung pong sunod, PPC and Finance po magkasabay na. Gaya po ng sabi ko kanina, sa unahan na po tayo. Susunod po dyan yung ating LGU and dignitaries. LGU po and dignitaries, you can come in front po. LGU and dignitaries, dito po tayo sa unahan. Maraming salamat po. Susunod po dyan ang ating collectors and MBGs. MBGs and collectors, sunod po sa ating dignitaries and LGU. Ready na po.